Isang magandang umaga po sa bawat isa sa inyo na nandito sa silid ng titipon at maging ang mga nag-i-stream online, binabati ko po kayo. Nais ko sabihin unang-una na isang kasiyahan sa akin para makatulong kay Pastor George sa gitna ng mabigat din na pasanin niya, bagaman di naman siya nagre-reklamo doon, mabigat na pasanin sa paghahanda ng mga mensahe linggo-linggo na siyang ang nag-iisa lamang na elder o pastor dito sa church na ito. Isang kasiyahan din natin lahat na magandang panahon ngayong araw sapagkat magsimula po nung araw ng linggo talagang buhos ng buhos ang ulan at kung malakas kasi yung buhos ng ulan baka mahirapan akong pumunta rito dahil nagbabaha sa Alaska Yung mga namin, yung mga umattend ng Sunday school retreat sa Los Baños, nag-detour pa yun sa MCX at saka sa Alabang dahil hindi gumagalaw dito sa SLEX nung panahon na yon. But anyway, para po sa Sunday school natin ngayon, hindi naman isang komplikadong paksa ang ating tatalakayin, pero para devotion na lang natin at ang verse natin ay matatagpuan sa mga awit. Ito ay sa unang awit. Talakayin po natin itong unang awit. Basahin ko po ang buong awit na ito. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman ay hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na tinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan, sapagkat ang lakad ng matuwid ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Hindi ko nga pala naitanong, tama ba Bible ginagamit ko? O English ang ginagamit nyo? Tama. Tagalog? Sige. Okay. Pray muna tayo sandali bago tayo magsimula. Lord, nilalapit namin ang aming Sunday School devotion sa umagang ito at hinihiling namin ang inyong tulong para sa bawat isa sa amin na itong aming pag-aaral ay maging makabuluhan para sa aming lahat at mag-uwi kami ng mga leksyon na makakatulong sa aming pananampalataya. Samahan po niyo kami sa oras na ito. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon, hindi po aksidente na ito'y unang awit. Kasi dito po sa unang awit, para itong introduction sa buong aklat ng mga awit. Kung ano yung nakikita natin dito, parang preview ito ng ibang mga awit. Halimbawa, may nakikita tayo ditong dalawang uri ng tao na makikita natin sa halos lahat ng awit. May dalawang uri. In fact, may dalawang uri lamang ng tao dito sa lupa. Ito yung matutuwid, at ito yung masasama. Matuwid, hindi dahil marami silang mabuting gawa at mababait sila, kundi sila'y matuwid sa Diyos. May pananampalataya sila sa Diyos. At sa ating panahon, may pananampalataya kay Kristo. Ito inaaring ganap, ginajustify ng Panginoon at tinuturing na matuwid sa kanyang harapan. Makikita na natin, hindi lang dalawang uri ng tao, pero sa mga awit, makikita din natin kung anong klaseng buhay ang meron sila. No? Yung matuwid, meron silang buhay ng pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, pagtalima sa kanyang mga utos, at yung masasama, may mga hindi magandang balak, may pagsuway sa kautusan ng Panginoon, may pagrebelde. Sila yung mga nagkakasala laban sa Panginoon. At pangatlo, makikita din natin, hindi lang dalawang uri ng tao at dalawang uri ng buhay, kundi dalawang bunga ng kanilang buhay. At yung bunga ng buhay ng matutuwid, pagpapala ng Diyos, pag-iingat ng Diyos, pagbabantay ng Diyos sa kanila, at yung masasama,
paghahatol ng Diyos ang makikita natin sa iba't ibang awit. Hindi pa nga natin nasisimulan, malinaw na kung ano ang dapat natin piliin, mga kapatid at mga kaibigan dito. Nasa matuwid sa Diyos, kay Jesus, ang pagpapala ng Panginoon at wala sa buhay na nagre-rebelde sa Panginoon at sumusuway sa kanyang utos. Ngayon, meron po tayong 5 bagay na makikita dito. Unang-una, sino ba yung mapalad na tao? Pangalawa, ano ba yung hindi niya ginagawa? Pangatlo, ano ba yung ginagawa niya? Pang-apat, saan ba siya ihinalintulad o inihambing? At panglima ay ano ba ang kalagayan ng mga masasama? So unang-una po, sino ba itong blessed person? Sa wikang Ingles, how blessed is the man. Sa wikang Tagalog, mapalad. Parang ayokong gamitin masyado yung mapalad. Kasi parang, ewan ko yung gamit sa mundo ng mapalad, para swerte. Ano? Kapalaran. Nagdedepende sa kapalaran. Swerteng tao ito. Mas gusto kong gamitin yung pinagpala. No? Ito yung taong pinagpala. Ngayon kung tatanungin ko kayo, para sa inyo, sino yung taong pinagpala? Alam po nyo, siguro kung hindi pa tayo masyadong babad sa salita ng Diyos, o minsan nga kahit na marami na tayong alam sa pananampalataya, ang mapalad na tao para sa atin, yung mga mayaman sa mundo, yung mga nagtatagumpay sa kanilang negosyo, sa kanilang karera, yung mga natutupad ang kanilang ambisyon, yung mga magaganda ang anyo, mga magandang lalaki, magandang babae, pinagpala sila, grabe. Nanalo sila ng beauty contest. Yan ang tingin ng mundo sa mga taong pinagpala. At baka mamaya, ganun din ang standard natin kung sinong blessed sa mundo. Ito yung maraming ari-arian, maraming pera, mukhang walang problema. Baka yun ang standard natin. Hindi po yan ang standard ng Diyos kung sino ang blessed. Hindi po yan ang pamantayan ng Diyos kung sino ang tunay na pinagpala. Kasi makikita natin dito sa awit na ito na kahit ikaw hindi ka nakatapos ng pag-aaral, kahit na ikaw ay may sakit, kahit na ikaw ay mahina, walang pera, baka wala pang trabaho, maaaring pasok ka sa katangian na ikaw ay pinagpala. Kasi yung pinagpala, nabanggit dito, hindi lumalakad sa payo ng masama, di tumatayo sa daan ng makasalanan, hindi umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Para sa Panginoon, yan ang pinagpala. So yung mga standard natin, kung sino ba mga pinagpala sa mundo, mga masasayang tao sa mundo, dapat natin baguhin at iayon sa standard ng Panginoon. No? Kakaiba ang standard ng Panginoon kung sino yung masayang tao na pinagpala kumpara sa standard ng mundo. Kaya yung standard natin dapat katulad ng standard ng Panginoon. Ito ang hangarin natin para sa ating mga buhay. Hindi yung naghahanap tayo ng pera para yumaman tayo, ginagalingan natin sa ating karera para maging sikat tayo at hangaan tayo. Hindi naman pinagpala ng Diyos yun . Maari naman, di ko sinasabing hindi pagpapala, kung ikaw ay pinagpala sa negosyo, hindi ko naman sinasabing ganon. Pero yung standard ang pinag-uusapan natin dito. Kasi yung standards natin ang nagdadala sa atin sa buhay . Yan ang nagdidikta ng mga desisyon natin, mga plano natin, mga ginagawa natin sa buhay. Kung ang mundo, ang siyang nasa isip at puso natin ang kanyang standard, maiiba yung uri ng buhay natin . So, i-conform natin yung standards natin ayon sa viewpoint ng Panginoon. Ano ba ang blessed sa Panginoon? Sino ba yung masayang tao sa Panginoon? Dumako tayo doon sa pangalawang bagay dito. Kasi binanggit kung anong hindi niya ginagawa
At binanggit din dito kung ano yung ginagawa niya. Ano ba sikreto niya kumbaga? So unang-una, ano ba ang hindi niya ginagawa? Sabi dito, hindi daw siya lumalakad sa payo ng masama. Alam niyo po, ang buhay natin, punong-puno yan ng payo. Ano? Punong-puno ng payo. Kumikilos tayo ayon sa payo eh. Whether payo ito ng magulang, payo ng social media, payo ng mga napapanood natin sa telebisyon, napapakinggan natin, payo ng makasalanang puso natin. Ano tayo eh, kumikilos tayo ayon sa dikta ng payo. Pati nga pag may pupuntahan tayong lugar eh, kunyari ngayon, payo ng Google Maps sa akin na dito dumaan sa SLEX, payo yun na sinunod ko ayon sa sinasabi ng Google Maps na yun. Kung maraming payo, masasabi natin, meron ding mabuting payo at masamang payo. Di po ba? Doon na lang sa halimbawa ni Haring Rehoboam nakatanggap siya ng payo mula doon sa matatanda na magandang payo, gaanan niya yung kanyang paghahari at nakatanggap din siya ng payo doon sa mga kabataan na nagpayo sa kanya, nahigpitan pa niya, maging malupit siya sa mga tao. At yun ang naging sanhi ng paghahati ng Israel, yung pagsunod ni Haring Rehoboam sa masamang payo. Mga kapatid, ipapahamak kayo ng masamang payo. Ilalayo kayo sa Diyos ng masamang payo. Yung mabuting payo ang siyang mag-iingat sa inyo. Yung mabuting payo ang siyang maglalagay sa inyo sa pabor ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, kailangan matalas ang ating isip sa pag-discern, sa pagkilala kung ano ang mabuting payo at kung ano ang masamang payo. Sapagkat ito daw na pinagpalang tao, hindi siya lumalakad sa payo ng masama. At bago siya lumakad sa payo ng masama, pinakinggan niya muna ito. So dapat mag-ingat tayo kung ano yung nababasa natin. Ang daming nagbibigay ng payo sa mundo Maraming mga philosopher, maraming mga sikat na tao, maraming mga naging successful, na naging mayaman, na nagbibigay ng payo. May mga aklat na nagbibigay ng payo. Sino ba tama at sino mali? Alam niyo kung lalago tayo sa pagkilala ng mabuti at masamang payo, dapat magbabad tayo sa salita ng Panginoon. Kasi paano nating malalaman kung anong tama o mali? Yung sinabi ng teacher natin noong grade 1, malalaman natin kung anong tama o mali ayon sa salita ng Panginoon. Kaya dapat sinusukat natin yung mga payo na ating naririnig sa pamantayan ng kanyang salita. So, wag lang tayong tanggap ng payo na hindi tayo nag-iisip. Kasi may masamang payo May mabuting payo at yung blessed man daw, lumalakad siya sa mabuting payo at hindi siya nakikinig ng masamang payo. Ngayon, hindi lang yun na nasabi dito. Ang sabi din dyan, hindi siya tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Kapatid, kung ikaw, pinakikinggan mo yung masamang payo, hindi malayo, nakatindig ka na doon sa dinadaanan ng mga makasalanan. At wala namang daan mismo na pisikal o literal na nilalakaran ng mga taong sumusuway sa utos ng Diyos. Ang punto lang nito, hindi ka kasama, hindi mo matalik na kaibigan yung mga sumusuway sa salita ng Diyos at yung mga taong makamundo. Hindi yun ang grupo mo. Ang grupo mo, yung payo yung grupo ng mga marurunong. Kasi sabi sa Proverbs He who walks with the wise
will be wise. Pero he who walks with fools will be fools. Sabi sa 1 Corinthians 15, bad company corrupts good morals. Huwag niyo sabihin matibay kayo, hindi niyo pakikinggan. Mai-impluwensyahan kayo kung lagi niyong kasama. Yung isang grupo na makamundo o hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Maapektuhan kayo. Hindi tayo taong bakal na matatanggihan natin ang mga payo ng mundo kung mga malalapit sila sa atin at mga matatalik nating kaibigan. Eh, hindi ko naman sinasabi na dapat Kristiyano lang kaibigan mo, basta tao sa mundo, hindi natin kaibigan yan. Hindi naman tayo tinawag para maging people hater, ano? Hindi naman mga hater ang mga Kristiyano na tayo-tayo lang, kami-kami lang. Hindi naman ganon. Makikihalubilo tayo sa mga tao sa mundo kasi may ebanghelyo tayong gustong ibahagi sa kanila eh. Kaya dapat may mga kaibigan din tayo na galing sa mundo. Si Jesus, friend of sinners, ang tawag sa kanya. He mingled with the tax collectors and sinners. Kaya nga uminit yung mata ng mga Pariseo sa kanya eh. Akala ko ba banal ka? Bakit nakikihalubilo ka doon sa mga taong masasama? May dahilan si Jesus. Ito yung pang ibahagi sa kanila ang mabuting balita. So we should not be people haters, but at the same time, there's a balance na dapat hindi ganong kalapit ang ating relasyon at ugnayan sa kanila na binubuksan natin ang ating sarili sa mga masamang gawi na ginagawa nila. Ngayon, ang dali pong magsalita, ano? Pero pag nasa opisina ka, may grupo doon na gusto kong yayaing mag-inuman o kung anumang bagay na hindi maganda para sa patotoo mo, eh hindi ganun kadali talagang pagdesisyonan yun, lalo na kung natatakot ka na na ma-etchapuera ka sa grupo. Struggle din yan. Alam ko, madaling magsalita rito sa pulpito eh, pero pag in-apply na, eh hindi ganun kadali. Pero may grace naman ng Lord, ha? Pwede naman kayong manalangin na manatiling maayos yung inyong patotoo na hindi kayo makakita na nandun kayo sa dinadaanan ng mga masasamang tao na ang inyong buhay apektado na rin ng kanilang pagkilos at kanilang gawi. So hindi raw yung ginagawa ng blessed person at ngayon, hindi lang po yung lumalakad sa payo ng masama o tumatayo sa daan ng mga makasalanan. Pero may pangatlong binanggit dyan eh. Ang sabi dyan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Ngayon, kung nakikinig kayo sa masamang payo, hindi malayo, magiging pangkat mo, andun ka sa daan ng mga makasalanan, at darating sa punto na makikipagkape ka pa sa kanila. Si uupo eh, di ba? Uupo. Kasama mo na sila, nag-uusap na kayo, nagdi-discuss na kayo rol. At alam nyo naman, itong mga manunuya, ito yung mga taong nagsasabi na hindi totoo yung Biblia. Hindi totoo yung pangako na babalik si Jesus kasi ang tagal na eh. Kung nangako ang Diyos, ba't hindi pa bumabalik hanggang ngayon? Hindi yan totoo. Kamaniwala dyan sa sinasabi ng pastor ninyo, hindi yan totoo. Ganito ang totoo. Magsaya tayo dito sa mundo. Maikli lang ang buhay. Huwag nating aksayahin sa mga mahihirap na bagay. Magsaya tayo, mag-inom tayo, glasing tayo, mambabae tayo, magbisyo tayo. Maikli lang ang buhay. Umuupo ka na dun eh. Malaking probabilidad na ma-impluwensyahan ka nito mga manunuya na ito, na pati ikaw maging manunuya na rin. Nagdududa ka na rin sa tinuturo sa iyo. Nagdududa ka na kung may langit o may impyerno. Nagdududa ka na kung may Diyos. May mga nangyayaring ganyan kahit sa mga church. Na dati dumadalo sa church tapos isang araw dahil sa mga binabasa ng mga libro, nagiging mga atheist na nagsasabi na wala namang tunay na Diyos. So, nakita nyo yung una parang inosente lang nakikinig lang sa payo. Pero dahil sa pakikinig sa masamang payo, hindi naglaon, lumalakad na.
kasama ng mga nagkakasala. At hindi naglaon, hindi lang lumalakad. Kumbaga nakipagkaibigan talagang todo, naupo na siya, kasama nito mga makasalanang ito, at napunta na sa kanyang isip at puso, sa kanyang mindset, yung mindset nitong mga manuluya o mga scoffers. Mga kapatid, kahit na ito'y tumungo sa kayamanan, kahit na ito'y tumungo sa isang buhay na sabihin natin pleasurable o masaya sa mundo, hindi ito blessed ayon sa Panginoon. Kaya huwag niyong ituring na blessed kayo ayon sa standard na ganito. O ngayon, ano ginagawa niya sa pangatlong dako? Ano ginagawa nitong mapalad o pinagpalang tao? Verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ngayon, tanong ko sa inyo, masaya ba kayo sa mga utos? Kasi kagalakan daw niya, kautusan ng Panginoon. Kayo ba gustong-gusto niya ng mga utos? Kunyari, inutusan kayong bumili ng suka, o sinabihan kayo, bawal tumawid rito, bawal yan. Gustong-gusto niyo yun, kagalakan niyo yun. Yung mga utos. parang mas kagalakan yata natin yung mga pangako ng Diyos, yung magagandang kwento sa Biblia. Pero utos, may kasabihan nga, parang mas masaya tao na hindi sumusunod sa utos. Yung pagsuway ng utos, parang yung pangkinasisiya ng mga tao. Hindi naman po ibig sabihin ng mang-aawit dito na sa utos lang siya nagagalak. Kasi nung panahong sinulat ito, karamihan ng pagpapahayag ng Diyos sa Israel, karamihan mga utos Si Torah, yung first 5 books, law yun maraming kautusan. Hindi ibig sabihin na ang kinagagalak nitong mga awit ay kautusan lamang. Kasama na dyan yung mga pangako ng Diyos, pagpapalakas ng Diyos, paggabay ng Diyos, pagtuturo ng Diyos, kasama na. Ang ibig sabihin, kung transpose natin ito sa ating panahon, hindi kautusan siguro ang gagamitin ng mga awit kung ngayon siya sumusulat. Baka sabihin niya, kundi nasa Biblia ng Panginoon ang kanyang kagalakan. Kasi yun ang Biblia noon para doon sa mga awit nung sinulat niya ito. So, nasa Biblia ang kagalakan nitong taong pinagpala at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. So, yun ang kanyang kagalakan. Kung ang Biblia ang ating kagalakan, dapat bang pilitin pa kayo para basahin ang Biblia? Dapat bang paalalahanan pa kayo na basahin ang Biblia kung ito inyong kagalakan? Halimbawa, meron sa inyo, ang paborito nyong pagkain ay lechon. Meron ba dito na paboritong pagkain, lechon? Mabuti na lang, wala. Mahalakan lechon ngayon. Kunyari, paborito nyo lechon. Safe daw yun, sabi ng Secretary of Agriculture, kahit may ASF pag nilitsyon na. Wala nang ASF yun. Oo. Basta may lechon na dyan, tatanungin pa ba ng mga tao, may ASF ba yan? Kumain ka na lang, pray na tayo kunyari, paborito mo lechon. Tapos sabihin natin, nag-anniversary ang SGCC. Kailan nga anniversary nyo? January pa. January. At naghain ng lechon. Kasi anniversary, masaya mga tao. Favorite mo yun, nakita ka nung isang kapatid. Alam niya na favorite mo. Ba't di ka kumukuha? Ayan, di ba favorite mo yan? Nandun ka lang, nakatayo ka lang. Tinitingnan ko lang. Ba't di ka kumuha? Ayan na, libre. Walang bayad, kain na. Hindi, tinatamad ako Parang hindi ko type. Mga kapatid, ganun ba ibig sabihin ang favorite mo, nandyan na, libre, hindi ka kakain? Kagalakan mo yun Kakain ka talaga doon. Kung pwede nga, mauna ka pa. Kung lalaki ka, naunahan mo pa mga babaeng kumuha.
kung kagalakan natin ang salita ng Panginoon, kusa nating babasahin ito. Na hindi na kailangan paalalahanan. Nagbasa ka ba ngayon? Nagbasa ka ba nung isang linggo? Hindi nga po kasi ang dami kong ginagawa. Paano mo nasabing kagalakan mo? Baka mas kagalakan mo yung ginagawa mo. At napapabayaan mo yung dapat na maging kagalakan mo. Brethren, kung delight natin ito, kung joy natin ito, dapat mahal natin ang mga Biblia natin na hindi na tayo kailangan ng paalalahanan Sipin nyo, papaalahanan mo pa ba yung paborito yung lechon? Oy, pinapaalala ko sa iyo, may lechon tayo ngayon. Ganun pa bang mangyayari? O natural na lamang na kakain yung taong yun dahil yun ang paborito niya. So mga kapatid, kung kinagagalak mo ang salita ng Diyos, binabasa mo ito. Binabasa mo lagi itong salitang ito. At sabi dito sa panghuling bahagi ng verse 2, nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan itong mang-aawit. Minsan di naintindihan ng mga taong ibig sabihin ng pagbubulay-bulay Para sa kanila, yung pagbubulay-bulay, binasa mo lang ng mabilis kasi kailangan mo nang pumasok. Sakay mo sa jeep, nakalimutan mo na lahat ng binasa mo kasi nagmamadali ka Hindi po pagbubulay-bulay yun. Hindi sinabi dyan at siya'y nagbabasa araw at gabi ng kanyang kautusan. Siyempre kasama yung pagbabasa sa pagbubulay-bulay. Pero iba yung pagbabasa at iba yung pagbubulay-bulay. Ang pagbubulay-bulay, ito pong salitang ito, ginamit sa 7 talata dito sa Lumang Tipan. Nais kong mabilis lang nadaanan natin. Tingnan natin muna ang Psalm 2 and verse 1. Same Hebrew word. Psalm 2 and verse 1. Anong sabi dyan? Bakit nagsasabuatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Yung salita pong pagpaplano, yan po ang Hebrew word na ginamit doon sa pagbubulay-bulay. Yung pagbubulay-bulay, parang nagpaplano. Ngayon, kung nagpaplano kayo, nag-iisip ba kayo? Siyempre. Nagdudulot ba kayo ng oras kung kayo ay nagpaplano? Siyempre. Pinag-iisipan nyo ba ng malalim kung ano yung mangyayari pag nagpaplano kayo, kung ano yung magiging consequence nito, kung ano yung magiging benefit nito, kung papaano nyo i-approach yung issue na iniisip nyo. Sa makatuwid, ganun pala pagbubulay-bulay. Para nagpaplano ka, nag-iisip ka ng malalim. Lalo na sa konteksto nito, nag-iisip ng malalim itong mga kaaway ng Diyos kung paano nila mapapatumba yung gawain ng Panginoon. Hindi madalian ito na pagbabasa. Nag-iisip, nagpaplano, iniintindi kung ano ang benepisyo o di kaya naman yung mga hindi magandang maaaring mangyari. Ginamit din yan sa Psalm 63 and verse 6. Kung titingnan po natin sa mga awit 63 verse 6, yung salita na ginamit dyan na pagbubulay-bulay. Ang sabi, kapag naaalaala kita sa aking higaan, ginugunita kita sa pagbabantay sa gabi. Yung salita pong ginugunita, ibig sabihin, inaalala, naaalala, iniisip. Yan po'y pagbubulay-bulay. Ginugunita, inaalala yung salita na binasa. Hindi kinakalimutan na lang, na nawala na lang sa isipan. Alam ko, pag may edad na, minsan mahirap na talagang umalala, ngunit yan po ibig sabihin ng salita Gawin natin ang lahat ng ating makakaya para maalaala natin. Alam nyo, hindi nyo maaalaala kung nagde-devotion kayo pagkatapos dami nyo iniisip. Iniisip nyo na yung mangyayari sa opisina, iniisip nyo yung utang nyo na kailangan bayaran, iniisip nyo yung darating na sweldo, iniisip nyo yung darating na outing. Paano mo magugunita? Yun ang laman ng isip mo. Ginugunita. Kaya nga minsan, sinasuggest ko, magmemorya kayo ng mga talata. Yung mga iba nga, hindi lang talata minimemorya Minimemorya nila mga kapitulo, mga buong awit, minimemorya nila.
Ang ganda nun kasi sabi sa Psalm 119, Your word I have treasured in my heart that I may not sin against you. Inilagay ko sa aking puso yung inyong salita para hindi ako magkasala dahil pag dumating yung tukso, naalala ko yung salita mo. Kaya napipigilan ako ng iyong salita. Naaalala ko. O, di ba? Kunyari, nag-devotion kayo sa Galatians chapter 5. The fruit of the Holy Spirit is self-control. O, pag hindi nyo iniisip yun, baka mamaya pumasok kayo sa opisina, may isang sitwasyon doon na talaga namang mauubos ang pasyensya mo, matutukso kang magalit. Pag hindi mo ginunita yung salita na pinagbulay-bulayan mo, eh siguradong puputok ang galit mo at mawawalan ka ng pagpigil sa sarili. Pero kung gunitain mo, sabi nga pala kanina, ang bunga ng Espiritu, yung pagpigil sa sarili. Lord, tulungan nyo nga ako sa gitna nitong sitwasyong ito na talagang umiinit na yung ulo ko, kumukulo na ang dugo ko, na mapigiling ko yung aking damdamin upang hindi ako pumutok sa galit. So nakita nyo importansya ng paggugunita. Hindi mo magugunita kung nagbulay-bulay ka sa nagmamadaling paraan. And then, Proverbs 15:28, nagamit din yan. Kawikaan 15:28. Ang puso ng matuwid ay nag-iisip ng isasagot, ngunit ang bibig ng masama ay masasama ang ibubuhos. Sa makatuwid, ito'y salitang nag-iisip, pinag-iisipan, no? Pinag-aaralan kung paano sasagot. Di ba, hindi tayo pabigla-bigla, lalo na kung may problema, may hindi pagkakaintindihan, hindi naman kung ano yung bugso ng damdamin, yun ang lalabas sa ating bibig. Pinag-iisipan natin mabuti. Paano ko kaya kakausapin si kapatid? Paano kaya ako tutugon doon sa problema namin? Pinag-iisipan. Sa makatuwid, pag nagbubulay-bulay kayo sa salita ng Panginoon, huwag nyo namang parang kinausap ka ng Biblia, pinapasok mo sa isang tenga, lumabas agad sa kaliwa, na parang hindi mo na pinag-isipan. Dapat pag-isipan daw natin. Ano ba yung sinasabi ng salita? Ano ba yung tinuturo nito tungkol sa Diyos? Na maaari ko siyang purihin at dakilain ngayong umaga na nagsisimula itong araw na ito. Ano ba sinasabi nito tungkol sa akin? May kasalanan ba itong nilalantad na ginagawa ko na maaaring hindi ko alam? Ano ba ang payo nito para sa akin ngayong araw? Marami kayong pwedeng itanong eh. Kaya hindi dapat nagmamadali na binasa lang yung isang verse na tapos umalis para lang masabi kay pastor na nag-devotion ako nitong linggong ito, 5 beses, 7 beses ako nag-devotion. Wala ka naman naintindihan, umaalala. Hindi mo pinag-isipang mabuti. Pinag-iisipan daw. And then, Psalm 39:3. Anong oras na, Pastor George, ng tapos? Anli. hindi naman Anli. Psalm 39:3. Awit 39. Ang puso ko'y uminit sa aking kalooban, samantalang ako'y nagbubulay-bulay, ang apoy ay nagningas, pagkatapos sa aking dila, ako ay bumigkas. Ngayon, pareho lang yung translation po dyan, nagbubulay-bulay, pero pansinin nyo kung ano nangyayari. Habang nagbubulay-bulay, uminit daw yung kanyang kalooban. Nagningas ng apoy yung kanyang puso. Sa makatuwid, hindi lang intellectual exercise po ang devotions natin na may naintindihan tayo, may bago tayong natutunan, masaya na tayo, naapektuhan ba ang puso mo? Na masasabi natin, uminit yung pagsamba mo sa Diyos. O maaaring na-convict ka ng kasalanan, na-encourage ka, kaya masaya kang umalis mula doon sa pagbubulay-bulay mo dahil naapektuhan yung iyong puso. O kaya uminit naman sa galit sa kasalanan na yung ginagawa.
So, we're not just talking about a mental exercise. This is a heart exercise, mga kapatid. Nasa puso dapat yung pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. And then, kung titingnan nyo po, hindi natin titingnan, Psalm 24:2, yung Psalm 24:2, kinakausap natin ang ating sarili. Kasi minsan po, pag nagbabasa tayo ng Biblia o nakikinig sa preaching, ilan ba sa inyo na may mga pagkakataon, pag nakikinig kayo sa preaching, hindi yung sarili nyo iniisip nyo, kundi yung katabi nyo. Nangyayari yun eh. Diba? Sige pa, pastor. Bagay na bagay sa kanya yan. Teka muna. Yun yung sinasabi ng Psalm 24:2 eh. Na pagka nagbulay-bulay ka, isipin mo sarili mo, huwag yung problema ng iba. Joshua 1:8, nakalagay doon, dapat i-apply natin. At Psalm 19:14, tingnan natin yung huli, yung Psalm Awit 19:14. Awit 19:14. Naway ang mga salita ng bibig ko at ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa paningin mo, O Panginoon, ang aking malaking bato at manunubos ko. Teka muna, pagbubulay-bulay ko lang ito. Ano kinalaman ng Panginoon dito? Ba't nakalagay na rito maging katanggap-tanggap? Kasi po yung pagbubulay-bulay, may vertical aspect po yun. Ano? Yung mga quiet time, devotional time, time of meditation natin, personal worship din yan. Binabasa natin yung salita ng Panginoon upang udyukin tayo na sambahin ang Panginoon sa personal na paraan. So when we talk about worship, we don't just confine it to a Sunday meeting. Worship is every day. Worship is every day. God deserves to be worshipped every day. And when we devote ourselves to His Word, you call that personal worship. Sinasamba mo ang Diyos. Kaya kung ang treatment natin sa meditations natin, nagmamadali, minamaliit, anong klaseng pagbibigay ng luwalhati sa Diyos yun? Anong klaseng pagsamba sa Diyos yun? Ikakahiya mo ba, kapatid, sa harap ng Diyos yung devotions mo? Masasabi mo ba yung sinabi ni David dito na katanggap-tanggap sa Diyos yung pagbabasa ko ng Biblia dahil sinamba ko siya habang ako'y nagbubulay-bulay. So marami palang bagay ng ang kalakip nung salitang pagbubulay-bulay. Hindi lang ito, basta binasa mo, tapos na. Pero tuloy natin sa awit 1, balik tayo doon. Nagbubulay siya sa salita ng Diyos at sinabi diyan, kailan? Araw at gabi. At hindi naman ibig sabihin nito na kailangan magbasa ka ng araw, kailangan ka magbasa ng gabi. Yung punto nitong araw at gabi, yung salita ng Diyos, nananahan sa isip at puso mo buong araw. Yun ang ibig sabihin. Okay? Ngayon, saan siya, pang-apat, saan siya itinutulad? Sabi dito, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga ng kanyang kapanahunan, ng kanyang dahon ay hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Sa makatuwid, siya ay ihinahalin tulad sa isang matibay na puno. Yung masama, makikita natin mamaya, ihinahalin tulad sa ipa. Ngayon, sa totoo lang, maraming mga mananampalataya, kung tanungin nyo sila, hindi nila nabasa itong Psalm 1. Tanungin nyo sila, yung buhay mo ng pananampalataya, saan mo ihahalin tulad? Sa isang matibay na puno o sa mahinang ipa? Baka sagutin nila, Pastor, mahinang ipa lang ako, hindi ako matibay na puno. Pero hindi yan ang pasya ng Panginoon. Kung ikaw, matapat sa kanyang salita, ang tingin sa'yo ng Panginoon, hindi mahinang ipa na hinihipan lang dito kaliwa kanan ng hangin. Kundi, ikaw ay matibay na punong kahoy. At gusto ko po sabihin, yan ang dapat nating hangarin. Kasi po, ang daming bagyo sa buhay. Ang daming pagsubok sa buhay. Ang daming hamon na haharapin natin sa buhay na ito. Kahirapan, kawalan ng trabaho, sakit,
Iba't ibang uri ng pagsubok ang haharapin natin na ayaw nating maging mahina sa pagharap nitong mga hamong ito, bagkus gusto natin na maging matibay na puno tayo na pag hinipan ito ng bagyo, hindi ito matutumba o hindi mapapali ang kanyang mga sanga. Yan ang hangarin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang ganda ng pagpapaliwanag. Itinanim, hindi wild po ito. Itinanim. Ibig sabihin, inaalagaan. May nag-aalaga. May tubig lagi. May dilig ng tubig lagi. Kaya hindi malalanta mga dahon nito, hindi ito mamamatay. Kundi, nagbubunga ng kanyang kapanahunan, magiging mabunga tayo. Kanyang dahon, hindi nalalanta, magiging magandang patotoo natin sa harap ng mga ibang tao at sa lahat ng kanyang ginagawa, may pagtatagumpay sapagkat may pagpapala ng Diyos sa atin. Mga kapatid, hindi na nakatagong sikreto ito. Kung gusto mong maging isang matibay na Kristiyano sa gitna ng maraming hamon ng buhay, magbasa ka at magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Ikagalak mo ito at gawin mo ito araw-araw at panatiliin yung nananahan sa iyong puso, yung mga nababasa nyo, ito daw ang paraan para maging isang matibay na punong kahoy. Sino ba ayaw na maging matibay ang pananampalataya? Grabe ang pagsubok. Talagang ididiin yung pananampalataya natin hanggang sa tuksuhin tayong tumalikod sa Diyos sa hirap ng buhay. Gusto natin maging matibay. Eto, sikreto. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Hindi naman to komplikadong bagay. Hindi naman sinabing kailangan matalas ka sa theology. Kailangan kabisado mo 1 to 10 ang 1689. Mahalaga po yung mga bagay na yon. Pero napakasimple nito. Dito nagkakatalo. Mahina ang isang Kristiyano dahil di siya nagbabasa. Bihira siyang magbasa. Kung magbasa, hindi nagbubulay-bulay. Pagbubulay-bulay, yung panawagan dito Yan ang dapat makita sa atin. Kung magiging matibay ka, tatagal ka hanggang huli sa katapatan ng Diyos, kailangan nagbubulay-bulay ka. Ngayon, panghuli po, anong sinabi doon sa masama? Walang mapapalayang masama Hindi daw ganun. Parang ipang tinataboy ng hangin, tinataboy kasi wala siyang paninindigan, wala siyang prinsipyo, walang batayan, yung sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili. Ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ihihiwalay siya sa mga matutuwid sapagkat siya'y parurusahan, ni sa kapulungan ng matuwid ang makasalanan. Ngunit ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Mga kapatid, sa pangwakas, napakagandang pakinggan Ang lakad ng matuwid na nagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon, hindi nakikinig sa payo ng masama, hindi lumalakad sa daan ng makasalanan, hindi nauupo kasama mga manunuya. Ang lakad daw ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Binabantayan ka ng Panginoon. Hindi lingid sa Panginoon ang dinadanas mo sa buhay kung mahal mo ang kanyang salita. Ngunit ang mga makasalanan mapapahamak sa paghahatol ng Diyos. So, nasan po tayo? Napakalino na dapat nating piliin dito sa awit na ito. So, diyan po nagwawakas ang ating Sunday School ngayong umaga. Sorry, lumampas ako ng 2 minutes Pasensya. Closing prayer. Ako ba? Ikaw? Sino mag-closing prayer? Sige. Kayo bahala. Kayo naman ang Maganda yan yung mga basta na napaka-practical talaga. Pero baka meron mo gusto pagtanong sa inyo. Isa sa mga madalas na relate ko, ang hirap din kasi minsan mag-meditate sa mga bahagi ng Bible na nagbawas, sa prophets, di ba? Madali, sa Psalms, sa Proverbs, sa mga sulat sa New Testament. Pero pagkas halimbawa sa mga kwento na sa mga history na doon sa Chronicles or what, ano mapapayo nyo? Paano mag-meditate doon sa mga bahagi ng Biblia?
1 Corinthians 2:2, the Spirit searches the deep things of God. May mga malalalim talaga sa Biblia na mahirap unawain. Nandiyan ang Espiritu para magpaliwanag. Kasi yan ang isang ministeryo ng Espiritu, bigyan ng liwanag yung isip at puso ng mga tao. At hindi rin natin maiaalis na yung Espiritu'y kumilos sa mga tao at pinagkalooban ng kaloob upang sumulat ng mga aklat at mga commentary, mga devotional, upang kung meron tayong bahagi ng Biblia na hindi maunawaan dahil sa lalim nito, pwede tayong kumonsulta sa mga devotional o komentaryo nito, katulad ng sinulat ni Spurgeon, o di kaya naman, lapitan natin si Pastor George. Pero pinatayo yung mga pastor na saan yung iba ang ginagawa nila? Nagkaroon sila ng devotion sa mga devotion na sinulat ng Spurgeon, o sinulat ni John Piper, sinulat ng mga magagaling na manunulat. Doon na sila nagsusulat. Maasa. Oo, maasa. Oo. Ang tanong ni Pastor George kung ano daw, kung pinapayo ko daw ba yon para sa mga, hindi lang sa malalalim na portion, kundi yun na talaga. At ang sagot ko ay hindi. Hindi ko yung pinapayo. Unang-una, inspired yun. Pangalawa, makukulayan yun ang doctrinal conviction nung sumulat. Pangatlo, opinion yun nung manunulat. Hindi yun talagang masasabi natin na kalooban ng Panginoon. Kaya kung gusto nyo talaga na matapat na salita ng Panginoon, bakit hindi Biblia? Bakit tayo nagtitiwala sa tao? Magtiwala tayo sa Espiritu ng Diyos na bibigyan ng linaw yung kanyang salita na hindi ko sinasabing nagkakasala naman kayo pagka nag-aano kayo roon sa mga devotional na yon. Pero nakapag-preach na ako ng message dyan. Mayroong 7 dahilan kung bakit hindi ko pinapayo. Hindi ko na matandaan lahat. Pasensya na. Oo. Isa lang tumataw si Pastor Noli dito sa atin. Subject eh. Ano po yung mapapayo niyo sa mga Christian na yung circle of friends nila, mas comfortable sila nakasama yung mga hindi Christian? Magkakaroon ako ng question mark sa kanila kung bakit mga taga-mundo yung mas kaibigan nila kaysa sa fellowship ng mga mananampalataya. Sapagkat sa mundo, unequally yoked sila dun eh. Magkakaiba yung point of view nila. So, magtataka ko. Hindi ko sila i-judge, ano? Magtataka lang ako kung bakit yun ang mga kasama nila. Kasi mai-influensyahan sila. Di ba sabi ko kanina, he who walks with the wise will be wise, and the companion of fools will be a fool. So, dapat sila mag-iingat pagka ganoon. Hindi ibig sabihin na people hater, na galit tayo sa lahat ng taga-mundo. Hindi yun ang ibig sabihin. Sige, last question. May quotation po akong naalala kasi kay Charles Spurgeon. Hindi ko eksaktong makapture yung verbatim kung paano niya sinabi, pero ang idea ganito. Sa pagbabasa po daw ng Biblia, sa totoo lang, hindi dahil mahirap basahin ang Biblia, hindi dahil mahirap basahin ang Biblia o intindihin, kasi ang tunay daw na dahilan talaga, tinatamad tayo. Yung katamaran kasi, minsan kasi pag hindi mo naiintindihan, gumigive up ka na eh. Yung proseso ng pagbabasa, yung attitude mo, very important. Kadalasan po meron akong ganitong analogy, paghahambing lang po. Minsan pag kumakain ka, iba yung timpla ng umu-order ka sa KFC o kaya yung magluluto ka sa bahay. Kung ihahambing mo yon parang ganito. Yung mga para dumali yung devotion mo at pagbabasa, mas madaling kumain. Pag sinabi kong kumain, may mga reference kang devotion
sinabi ni Spurgeon, yung parang sinasabi nyo, ginawa ni ganito, yung mga, kung sino mga influential na nagtuturo. Pero mas kung i-compare mo sa, kung kakain ka ng ng isang bagay, ikaw ang titimpla, ikaw ang magluluto, talagang maiintindihan mo kasi diretso mong nag-e-effort ka para intindihan yung sinasabi. Although nakakatulong, pero at the end of the day, mas personal, mas nai-internalize mo yung binasa mo. Kaysa doon sa kinakain mo yung kaisipan ng reference na pinagbabatayan. Yun lang po. Oh, at saka nagtaas na yata presyo sa KFC ngayon, kaya mas mahirap. Hindi, tama po. Sige, magbakas tayo sa panalangin. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa mga napagbulay-bulayan namin sa oras na ito at hinihiling po namin na nawa hindi lang kami mga tagapakinig, kundi magkaroon po ito ng paglapat sa aming mga buhay na lahat ng nakarinig ng salitang ito ay tunay na magmahal sa inyong salita, na ang aming pagbubulay-bulay ay tumungo sa pagtahan ng inyong salita sa aming mga buhay, na lalo kaming maging kaaya-aya sa inyong harapan at malayo sa kapahamakan. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.